Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you. Habol tayo. June 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, para sa personal reading is pwede kayong mag-direct connect sa akin sa FB Messenger. Ilalagay ko dyan yung original sa screen para hindi rin kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Tingnan natin. Aries, anak, ano ba yan? Okay, Aries, congrats, you will receive a gift. Or pwedeng ikaw rin yung magbibigay, no? Vice versa. Yeah, you will receive a gift. Or sa iba naman sa inyo, maybe you are dealing or relationship with an older man. Pwedeng ikaw ito, pwedeng karelasyon mo, or pwede rin na magulang mo, kapatid mo. No, pwedeng siya yung magbibigay sa'yo na mas may edad sa'yo na lalaki, o ahead sa'yo yung lalaki na to, pwedeng siya yung magbibigay sa'yo ng gift, ng tulong, di ba? Or siya yung magbibigay sa iyo ng fortune or good fortune. There's a great good fortune coming sa iyo, no? Mag-ingat ka pa rin, Aries, kasi hindi naman palaging nawawala sa atin, no? Sa energy natin na magkakaroon ng mga trouble accusation. Pwedeng itong lalaki nito ang magbibigay sa iyo ng trouble accusation, vice versa, tandaan niyo palagi, or maybe meron pang iba. Dito sa Welcome sa Frying Pan, mag-ingatan lang kayo pagdating sa mga apoy, mga prito-prito, baka mahilig ka pagluto, o may liluto ka, or related yung iyong mahilig ka kumain. Pwede rin na magaling kang magluto, o kaya naman sa iba sa inyo, maybe you are a cooker, yung nagluluto, ganun. O kaya is business mo is related to foods, no? Pero mag-ingat kayo when it comes sa mga matalsik-talsik, apoy, ganyan, ingat na lang kayo. Yan. And mag-ingat ka talaga sa mga, tandaan nyo palagi na palagi ko sinasabi sa inyo, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo, no? Kaya maybe, kailangan lang din maging kalma ang lahat, no? Wag papasok sa isang sitwasyon na pwede talagang magkaroon ng trouble, di ba? Kung hanggat maaari, umiwas ka na doon sa sitwasyon na iyon. Okay, but still, congrats, pero kang good fortune eh, no, sa iba sa inyo. And, meron nga misunderstanding, nandito yung point na maaring may tao, or maybe this is you, na magkakaroon ng mga pasikot-sikot na sitwasyon, no? Or, paikot-ikot siya. Paikot-ikutin nga niya, pasikot-sikot siya, hindi lang na siya mag-direct. Pwede nga doon sa point na yun. Or magkakaroon na talaga ng hindi mga pagkakaintindihan in some aspect of your life. Or may mga bagay na hindi mo siya maintindihan, hindi kanya maintindihan, pwedeng na sa point na yun, no? Mga misunderstanding. And we have the bull, maybe you are related kay Taurus, or merong connected sa'yo ang Taurus, ganyan. Andito yung point na maaring na mas ipapakita mo yung outside mo na you are a strong person, no, than to your inside. Pwede rin kasi na may mga bagay na medyo napanghihinaan ka ng loob pero hindi mo ipapakita sa ibang tao yun. Pwedeng nandun sa point na yun, ano, yun. Mga walang kasiguraduhan pero hindi mo ipapakita. Ipapakita mo yung na pagiging confident mo kasi nandun sa point na yun. Or do not show na mahina ka. Ganyan. And syempre, may matanda din, dealing or relationship with an older woman, maybe ikaw ito or someone who's connected sa'yo, kapatid mo, kaibigan mo, o magulang mo, basta mas ahead ito sa iyo, no? Pwedeng siya yung magkakaroon ng mga misunderstanding, or siya yung si bull. Pwedeng nandun sa point na yun, ako nakikita dito, pwedeng medyo may pagkamataray itong tao na ito. Pwedeng karelasyon mo rin ito, di ba? Na medyo same age kayo, o kaya naman kasama sa trabaho, na medyo ahead lang sa'yo ng kahit na ilang lang, or biyanan, pwede rin sa biyanan ito, no, sa iba sa inyo. Para may pagka-stricta itong tao na ito, no, itong older woman na ito. Or sa iba naman sa inyo, is nahandun yung point when it comes sa misunderstanding, tsaka si bull, is maturity is needed. No, alam ko naman na matured enough na kayo, siguro nahandun yung point kasi meron tayong misunderstanding, mas mga bagay o sitwasyon na you need
na maging very open-minded, ganyan, maging kalma ka lang, maging very understanding ka, kumbaga wag lang din maging bull or wag din pabigla-bigla, siguro nahandun sa point ngayon, ano, be more on maturity is needed, kumbaga nahandun sa point na iyon. Anak, yan ang anak ko. And we have the love. Pagdating sa love na ito, pwede yung magkakaroon ka ng mga misunderstanding is yung mga taong malapit sa iyo or itong tao na to is malapit ito sa iyo. Yun ang nakikita ko, no? Also, when it comes to a love, is nandito rin kasi ito, ibig sabihin, there is someone here na someone give you love and support, willing siya magbigay ng love and support sa iyo, or maybe ikaw rin sa kanya, ano, na handoon sa point na iyon. And pag kung titignan ko dito si Box, tsaka si Understanding, or siya si Bull, handun yung point na kung this is a love life or someone who's connected sa'yo, merong tao na medyo gusto niya ng forgiveness or nahandun yung point na maaring itong tao na to is nagkaroon siya ng maturity thinking or maturity, parang nagkaroon siya ng level up sa sarili niya na mas naintindihan niya yung mga naganap sa inyong dalawa, no? Yun. And gusto niya ngayon na maintindihan mo or mga maaaring naiintindihan niya na ngayon, no? Yung mga nangyari sa inyong dalawa. And gusto niya ng forgiveness or apology sa iba sa inyo kasi we have the love din ang nakikita ko sa iyo or maybe this is you. Kung sino man ito. And hidden secret can harm you. Merong, siguro may secret yung iba, no? Maybe dito sa skull kasi siguro may tao na may secret or maybe this is you na hindi mo maharap-harap na doon sa point na yon or may mga bagay o sitwasyon na nakaka-harm para sa'yo na parang alam mo yung totoo pero not accepted ka sa sitwasyon or may mga hidden secret na pwedeng kasi andito si misunderstanding pwedeng alam mo kasi to sa sarili mo kung ano yung sitwasyon na yun, ano, pero not willing to accept ka lang, pwedeng nahandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Or very rin kasi sa iba na we have the box din kasi is maaaring may malalaman ka na isang sikreto na ma-feel mo yung pain, di ba? Sa sitwasyon. And we have the diamond, you'll be receiving or giving a precious gift. Congrats kung kanino man siya manggagaling at kung ano man siya, congratulations. Pwedeng blessing ito, no? Pwedeng may tao na ipapadala sa universe para ibigay sa yung gift na ito, kung ano man gift ito, object man siya, material or opportunity or pera or kung ano man to or love, no? Kasi we have the love din sa iba sa inyo. Or pwede rin ito is it comes a precious gift din is pwede rin siya yung kasi meron tayong misunderstanding, pwedeng nahandon yung point na kung merong nagkakaroon or magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, pwedeng magkaroon kayo ng pagkakaunawaang muli, no? Pwedeng nahandon sa point na yon sa nakikita ko sa iyo dito. Yon. Example ko lang naman yun. Pwedeng doon niya ibigay yon, no, ni universe. Kung ano man precious gift na marireceive mo, saan at kanino, congrats. Kasi andito rin siya si Kip, di ba? Yan. Tama, mayroon kang older man tsaka older woman, maaaring magkakaroon ka ng connection sa kanila or connected ka na sa kanila. Basta mag-ingat ka na lang when it comes sa prying pan, ano, sa nakikita ko sa iyo. Tingnan natin ang iyong angel number. Maaring connected ka sa mga, di ba? Blessing in the sky. Ito na nasabi ko kanina. Di ba? You have a blessing. Congrats! Pwedeng connected sa iyo yung number nito or nakakita na ng mga repeating numbers. Ibig sabihin, your guide is trying to connect sa iyo at may gusto siyang sabihin na mensahe, no? Yung mga angels mo. 4444, 1616, 40, 10 is a completion, and the 9, lesson learned. Ibig sabihin, may mga overcoming obstacle ako na nakikita sa iyo, no? Kasi andito na rin si Clover. Yan, nandun na yung point na may mga tao na magbigay ng love and support tulad ng sabi ko kanina. Mga iba sa inyo is may mga bagay na magkakaroon ng resetting or may magtatapos or nandun yung point na may mga bagay kayo na kailangan nyo na umpisahan, kailangan nyo nang gawin, o kailangan nyo talagang ilaya yung sarili nyo doon sa situation na yun, ano. There's a success and victory happen, but still handun yung completion kasi
Kumbaga, nandun yung point na it depends on your action. Maaring iba sa inyo kasi nagdadalawang isip. Pwedeng nandun sa point, pwedeng nangyayari, o gagawin, hindi gagawin, gagawin. Pwedeng gano'n, nasa point na, but it's up to you, no, para matapos yung sitwasyon. Nandun din kasi yung point na you want something clarity in some aspect of your life. But still, nandoon yung action and movement na kailangan mong gawin, ha? Yung mga unconditional love at magkakaroon kayo ng mga self-realization in some aspect of your life. Kung ano man yung self-realization, at tatandaan mo, palagi we have the 9999 kasi apat naman talaga siya lahat, ano? Ibig sabihin, nandun din yung point na kailangan mo ng matuto sa nakaraan. No? And you need to be aware. Awareness, and syempre, handun yung point na sa effort na ibibigay mo sa isang sitwasyon mo sa buhay mo, you will receive your success doon sa bagay na yon, no? Kasi binigay mo yung effort mo doon. Yung reward and success mo, marireceive mo yon. Meron kang gagawin na sitwasyon na ma-harvest mo rin siya. Kung gaano mo siya tirabaho, kung gaano mo siya pinursigihan, yun yung ma-harvest mo. Yun ang sinasabi dito. But still, huwag makakalimutan yung mga natutunan mo sa nakaraan. No? May limitless potential ka dito, oh. May finish line na, oh. Uy, may magtatapos, di ba? Yung mga taong susuporta sa'yo, nandito na rin yung point na yon. Magkakaroon ka ng mga reflection from the past, tsaka meron ka daw matututunan. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo. Pero still, mayroon ka daw matututunan na sitwasyon. Blessing in disguise. Alam niyo ba yung blessing in disguise? Ibig sabihin, ganito ha. When it comes to a blessing in disguise, kasi marami ibig sabihin. Halimbawa, total ng experience, ibibigay ko lang experience ko. Halimbawa, sa Disneyland dito sa Japan, ano, pagka nagpunta kasi ng Disneyland, pipila ka talaga doon ng 3 to 4 hours, pipila ka para lang makaride sa isang sakayan, ano. Sa taas in doon kasi marami naman talaga kasing tao doon. And then, alam mo ba yung nangyari sa akin o sa amin? Alam mo, nung time na yon, so, ang lakas ng ulan. As in, ang lakas ng ulan. May bagyo nung time na yon. Pero kasi hindi naman namin pwedeng hindi kami pumunta dahil nagbayad na kami, di ba? Nag-pay na kami ng ano, mahal din naman kasi yung ticket. Yung umulan, no? Alam mo ba, nung nagpunta kami doon, after na kami nagpunta, no? Kasi nga sobrang lakas ng ulan. Tuwing pipila kami doon, because of sa rain, sa ulan, ang pila lang namin is 8 minutes, 10 minutes, lahat yun. Lahat, as in. Kaya sabi ko, oh my God, sabi ko, itong ulan na to, blessing in disguise ito sa atin, sabi ko, gano'n. Yun ang nasa isip ko. Kasi kung hindi uulan, ano kami, hindi kami, maghihintay kami, umuulan doon, di ba? Ng 4 hours, 2 to 4 hours, di ba? Sa labas. Yun, talaga naging sobrang blessing in disguise yung ulan na yon. Grabe, sobra. Then after nun, mga 3 p.m., alam mo ba na umaraw na siya? Oo, pero hindi na naging ganun kaano yung pila. As in, maiksi na siya, hindi na siya hours talaga. As in, minutes na lang talaga. Sobrang blessing in disguise. Tapos, yung iba sa inyo, syempre, with sa blessing in disguise, halimbawa, na late kayo, hindi kayo nakasakay ng jeep, hindi kayo nakasakay ng bus, ng LRT, ibig sabihin, there's a reason. Diba? Mga ganun sabi. Basta, ipasok niyo yung blessing in disguise, ha. Okay, tuloy na tayo. Yan. Left the 4, ikaw ito, ha. 4 is 8, but still, handun yung point of kailangan sa'yo na may mga bagay ka talaga na kailangan mong i-release. Tandaan mo palagi, with the 4,444 is the meaning of rebuilding your situation or yourself. Nandun yung point na tandaan mo palagi na the choices is always available is in yours. Depende kung ano yung papasukin mo. Ikaw yung mag-choose. Nobody can choose. Ikaw pa rin ang final decision. No? Kailangan ng sala sa'yo is clear mind tsaka mental strength, di ba? Okay, blessing in the sky, obstacle, hardship, strength, building character, and experience. There might be some difficulties ahead, ibig sabihin may mga hardship situation sa buhay, but you will push through. You got this.
If you have been struggling or feeling lost, the wind of change, ha, will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost, ibig sabihin, makakalusot ka doon. Some things may fall apart. May mga bagay talaga na kailangan you need to choose or i-reveal, no? Or i-let go. Ganyan. But you building the framework for something much better. Hang in there. Sabihin, meron kayong bubuin na sitwasyon talaga, tulad na sabi ko, di ba? Doon. Siguro sa iba sa inyo is yourself. Halimbawa, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo? Mag-stick ka doon sa sitwasyon, mag-focus ka doon, di ba? Gawin mo yung lahat doon, siyempre. Kumbaga, para kang karpentero nun eh, di ba? Magka-carpenter ka sa sarili mong sitwasyon, sa sarili mo, di ba? Mag-focus ka doon. Yun. Ay, dito natin lagay. Well, kung saan man yan, congrats. Kung gusto mo naman ng bahay, bumili ng lupa, bumili ng apartment, magpagawa ng bahay, kung magpa-renovate, kung ano man yan, basta mga tirahan, mga ganyan, di ba? Mga you want to be stable, ganyan, mag-focus ka doon. But still, nandun yung blessing in disguise. Kung paano i-blessing in disguise ka, pwedeng may makikilala ka na tao and they give that blessing in disguise, di ba? Maaring makikilala mo yung tao yun, tapos matatauhan ka, di ba? Yung mga nandun sa point na yun. Yan, magkakaroon ka ng mga realization talaga. Tingnan natin, Aries. Kuha tayo ng 5 dito. Ay, Galileo. Ay, ano ba yan ate? May nag-hesitate o may kakasal ba o nagdadalawang isip yun? O diba, hesitation. Okay, may mga decision making or may mga bagay na iniisip. Kaya ko ba? Hindi ko ba kaya? Dapat ba? Kailangan ba? Ganito ba? Ganun ba? Dapat ba? May mga pagkakaroon ng pagsisiyasat, no? Na handun yung point din na maaring nagkakaroon ng urong-sulong, mga ganyan, naghahanap ng mga katotohanan na sitwasyon o nahando yung point na nalilito. May mga bagay na kinakawori, no, sa iba sa inyo. Okay, nandito yung point na may tao na hihingi sa inyo ng tulong. No? Pero pagdating sa inyo, maingat na lang din kayo when it comes to your money kasi pwede rin nahandun yung point na magkaroon ka ng problema sa pera. Diba? Yun, may mga pagdadaanan kayo o may pinagdadaanan kayo. Sa iba naman sa inyo, nahandun din yung point na may mga sitwasyon na may mga bagay na hindi mo nababalanse, maigi yung sitwasyon. Pwedeng sa pera, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa mga decision making mo, kung pwede rin sa sarili mo, di ba? Halimbawa, ganun. Ganyan. Kung ano man yung sitwasyon, may mga bagay na ikinalulungkot sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, someone's want ng support or tulong pagdating sa iyo. Or pwede naman you have a charity, ano? O kaya talaga may tinutulungan ka talaga sa buhay. Pwedeng nahandun sa point na yun. And collaboration sa iba sa inyo, pwedeng nahandito yung point na magkakaroon ng mga unity. Magkakaroon ng pag-uusap-usap. May mga pag-aaralan, ano? May mga aalamin. May mga community effort, maybe. Maraming tao, maybe nahandun sa point na yun. No, ingat na lang din kayo kung anong sitwasyon ito. Yan, you need to be prepared din ano, pagdating dito sa sitwasyon. And then, handun din yung point na magkakaroon ng mga recognition o kaya naman is may tao na malulungkot pagdating sa'yo kasi maaring hindi niya magugustuhan yung how you cooperate pagdating sa kanya or hindi kanya maintindihan o hindi mo siya maintindihan, pwedeng nahandun sa point na yun. So, iba sa'yo di sa dealing, no? May mga dealing, partnership, implementation, mga ano to mga sharing a goal to each other, no? Pwedeng nahandun sa point. So, iba sa inyo is nahandun yung point na parang meron kang aalamin o aaralin na sitwasyon. Pwedeng nahandun sa point na yun. Ako nakikita, may ba kayo mag-computer o may mga i-check kayo or maybe you're on a YouTube, TikTok, networking, kung ano man mga social media that you have, pwedeng nahandoon sa point na iyon. May mga bagay do kayo na i-enhance o kaya may mga bagay, alam niyo may enhancement, di ba? Hindi ko alam kung saan sa buhay mo yan, yung i-enhance mo, yan magkakaroon ka daw ng mga ganong sitwasyon. O kinakailangan, ano, kasi handito si homeless.
kung ano man yan at saang parte ng buhay mo, no? Kung i-enhance mo yan. Physically, emotionally, spiritually, bulsa, pera, bahay, pamilya, kung ano man yan. Okay, nandito na yung point na iba sa inyo is marami kayong obligasyon o marami kayong kakaharapin na obligation o may mga haharapin kayo ng mga papers and documents, mga ganyan, isusulat, i-speech, ipapasa, marireceive, ganyan sa iba sa inyo. Pwede rin na doon sa point na medyo may stress yung iba sa inyo sa ano ba to? Pakikipag-ugnayan. May pag-ugnayan. Pakikipag kasi 'di ba minsan may mga tao kasi na nakakapagod din 'di ba, parang always na lang ganito, ganyan, gano'n. Yung makipagsalamuha sa mga lalo na siguro sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa mga nasa paligid mo 'di ba? May mga time na hindi hindi ka nila maintindihan, mga point na gano'n sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point of overwhelming, 'no, kasi andito rin si collaboration. Maaaring nandun sa point may mga tao or may tao na ma-o-overwhelm pagdating sa iyo, na akalain nila na lahat kaya mo na, na lahat mapagbibigyan mo sila o mauunawaan mo sila. O kaya naman is when it comes din sa overwhelming kasi kapag masyado ka ring mabait kasi ano, nandun yung point na kukuhanin ng tao yung loob mo, tapos hindi mo napapansin na overwhelm ka dun sa sitwasyon, yung pala kinukuha niya lang yung loob mo, 'di ba? Para because may need siya sa'yo, 'di ba? Pwedeng nandun sa point na 'yon. Yun, basta kung ano may mga overwhelming situation sa love life man yan, sa mga tao na nakasamahan mo sa trabaho yan, or pwedeng din na sa iba sa inyo yung mga makakasalamuha mo o yung tingin ng tao sa iyo no sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo masyado lang din siguro na pagod yung nararamdaman nyo this time kasi siguro nga maraming struggle, maraming stress, burden, problema na pagdadaanan o pinagdadaanan o marami lang talaga kayong iniisip, pwedeng nahando sa point na pinag-aaralan at sinisiyasat mo yun, kaya medyo napapagod ka rin siguro, di ba? Nandun sa point na yun. Kaya minsan siguro na parang kahit gawin mo yung lahat, ginagawa mo yung lahat, parang sa ibang tao, hindi enough yun, di ba? Parang sa ibang tao, hindi, parang kulang. Pero kung tutuusin, parang ikaw na nga si Darna at si Superwoman o si Batman o si ano pero hindi enough para sa kanila yung ginagawa mo, di ba? Pwedeng doon sa point na iyon. So, iba sa inyo, wag yung too much obligation na kasi the more na aakuin mo yung lahat ng sitwasyon, ikaw rin yung magsasuffer at the end. No, yun na nakikita ko sa'yo dito. Yun. Siyempre, sa iba naman sa inyo, may taong nalulungkot para sa'yo, no? O ikaw nalulungkot ka para sa isang tao. O kung isa man yan o maraming tao, kasi andito rin yung maraming tao. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May tinutulungan ka, kasi dito may pagtulong, no? Sa sitwasyon. Or either may tutulungan ka or may hingi sa'yo ng tulong, mga ganyan. Or ikaw yung hingin. Ang dami talagang tao, anong meron sa'yo? Okay, magkakaroon mga agreement, consideration, or parang alam mo yung pagdating kasi sa country, parang pagdating dito, tsaka dito sa tatlong card na to, alam mo yung point na yung parang may utang na loob. Alam mo yung mga ganun sitwasyon, yun ang pumapasok sa isip ko no? Parang parang may kailangan kang gawin when it comes to an utang na loob na sitwasyon. Alam mo yun? Yun na nakikita ko dito. Parang magkakaroon ka ng ganun or may tao na gano'n ang tingin niya sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. Diba? Well, kung ano man yan, try to control and balance na lang din, ano? And magkakaroon mga reconciliation or pag-uusap kasi andito rin si collaboration. And magkakaroon mag-uusap o pagtatalo, someone want to compete, or pwede rin kasi na may mga talagang hindi pagkakaintindihan, mga agreement, situation, yan, may related to your self, papers and documents, sa mga kasama sa trabaho, pwede na doon sa point na yon or sa paligid mo, no? Pwede rin to kasi sa karelasyon, pwedeng na doon sa point na yon. Pwedeng kapatid, magulang, karelasyon, biyanan. Kasi we have the 444 din kasi, no? Yan. More of you kasi is sa paligid mo ito, no? Kasama sa trabaho sa iba.
Yun, medyo na-overloaded ka when it comes sa mga obligation mo na nakalaang o na binubuhat mo or nakaaklang para sa iyo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. Nagkakaroon ng reconciliation agreement, pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, lack of cooperation, or lack of control in some aspect of your life, pwedeng nandun sa point na yun. Medyo pagod yung nakikita kong aura. And syempre, wag mong kakalimutan yung sarili mo. No, nahandun din yung point when it comes to a care, you need to take good care yourself. Then ano, kumbaga kung kailangan mo magpahinga ka, mag-rest ka, mag-holiday ka, or if you want to vacation, mag-vacation ka. Pwedeng nahandoon sa point na yun, no? Basta tandaan mo, if you want to support talaga, pwede ka naman humingi sa ibang tao na makakaintindi sa iyo kasi handito yung care, no? Pwedeng handito rin yung point of support. Tulad ng sabi ko kanina, we have the homeless. Pwede rin na may mga tao or may tao na willing siyang magsuporta sa iyo at magbigay ng pagmamahal. No, yun na nakita. Also, when it comes to a care, tapos nandito rin kasi si Pepe, also this is a new beginning happen into your life. No, baka maaring iba sa inyo is nahandun yung point. Well, pag titingnan ko dito, this is a third party relationship, ano, pag titingnan ko naman dito, siguro nahandun yung point na pwede rin na may mga pregnancy situation na pag-uusapan, mabubuntis, mga anak, no? Kung may mga pet kayo, syempre isama nyo na rin yun, pwedeng na, or may mga mag-i-imagine when it comes to na bakit ganito, hindi pa ako mabuntis-buntis, ba't ganito, ganyan, ganyan, ganon. Or pwede naman kasi when it comes to obligation, when it comes to your child, di ba? Pwedeng nahandoon sa point na yon, no? Sa iba, sa inyo. Basta tadadaan nyo lang palagi is kailangan yung magsimulang muli sa ibang aspeto ng buhay mo, no? Kasi we have the child. This is a revert. Kumaga, this is a time to revert yourself or may mga bagay ka na kailangan mo ilaya yung sarili mo, kailangan mo na mag-umpisa, or nandun yung point na lakasan ng loob. Huwag mo kakalimutan palagi yung sarili mo dito, no? Yan, iba dito is may mga obligation when it comes to a child, kasama sa trabaho, mga nasa paligid na tao. Pero kahit na gano'n, huwag mo kakalimutan yung sarili mo. Talaga. Mag-forward ka sa plano mo to growth. Be adventurous or progressing, ano, sa nakikita ko dito. Alagaan nyo kung may mga sakit kayo, nararamdaman kayo, magpa-check kayo, or someone who's connected sa iyo. Yun ang pinaka-the best sa lahat. No? Yun. May mga taong caring sa'yo, no, dito, or you care sa iba sa inyo. Pero kung titignan ko dito, may taong nalulungkot, no. Siguro na doon yung point o paghihinayang sa sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. May mga parenthood, tsaka patron. May magbubuo ng pamilya. Sa iba dito may magbubuo. Kasi we have the love kasi, no. Tsaka dito si Diamond. Ibig sabihin may magbubuo ng pamilya. Or thinking about family or relationship sa iba sa inyo. Pero ang nakita ko dito, medyo may struggle kapag dadaanan. Siguro nandun din yung point na huwag kakalimutan yung obligation. Kasi at the end, baka hindi mo magawa yon kasi andito si 444. But still, basta alam niyo naman siguro na gagawin niyo yan. Ano? Arigato namaste, God bless.